Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Hari. Yan ang karatan sa kanya. Siya ay hinatulan yan, ng kamatayan dahil sa mga paratang na yun. Ngunit, sa ikatlong araw, ay muling nabuhay. Yan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya sa kanyang bayan. Yan. Hinatulan siya sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw. Yan. Ngunit higit na inibig pa ng tao ang dilim ng mundo kaysa liwanag. Yan. Sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Pagbabalik ni Kristo sa Ama at ang pagsilang ng Iglesia Kristiyana. Pagbabalik. Tawag yan resurrection ng Panginoon. Si Jesus ay umalis, ngunit muli siyang babalik. Pagkaalis ni Jesus, bumaba ang Espiritu, ang banal na Espiritu sa mga alagad at na bunga nito ang pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Tawag yan ay Pentecostes. Kaya mayroon tayong Pentecost Sunday. Yan. Kaya mayroon tayo, ang ano natin ngayon, nasa Pentecostes season tayo ngayon. Kaya doon sa liturgy natin, lagi may nakalagay, nakita ninyo. Yan ang dahilan. Ito, ang dahilan kung bakit sa liturgy natin ay lagi may nakalagay na yan. Dito naman sa dati, yung nakaraang linggo, ay nakalagay 10th Sunday of Pentecost. Yan ang dahilan. Yung pagbaba ng Espiritu Santo ng Panginoon at sa kanyang pag-akyat sa langit. Iniwan niya ang Espiritu Santo para maging kapangyarihan ng kanyang mga alagad. Yan. So next, ang gawa ng mga apostol. Ano ba ang gawa ng mga apostol? Nabanggit na kanina yun, yung tinuruan sila ng Panginoon. Ano yung tinuro? Magdasal, manalangin. Pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapagaling ni Pedro at Juan sa lalaking lumpo. Yan. Pagkakahikayat ni Pablo, kay Pablo sa daan ng Damascus. Bakit na nahikayat si Pablo? Ano nangyari? Sino ba si Pablo? Ano po, dati po siyang sa pool. Tapos tinawag po siya ni Jesus. Bakit siya tinawag? Dahil mangungusig siya ng mga Kristiyano. Nabulag siya. Pangaral sa iba't ibang dako. Pangaral ni Felipe sa Ethiopia. Yan. Pagkatatag ng Iglesia sa Roma at sa ibang mga dako. Diyan nagsimula ngayon, ang bunga ng pananampalataya. Kaya nga, kasabihan, sa bunga makikita ang puno. So, pinagbili nila ang kanilang ari-arian at pinamahagi ito ayon sa pangailangan ng bawat isa. Nung unang panahon ng mga Kristiyano ay magbibinta sila ng kanilang mga property, tapos pinagsasama-sama nila. Tapos alam mo naman kung sino bigyan mo. Hindi tulad ngayon, ang bibigyan mong tao, yan sa galing mo sa barangay, ay pala adik yun, pagbili niya lang ng siya mo. Ito na nangyari. Patuloy na nag-aaral ng katuruan ng Panginoon, nagpipira-pirasyon ng tinapay na masasaya ang kalooban. Ibig sabihin, nagpo-communion. So sa history pa lang, nariyan na ang ating banal na communion. Eh bakit ang church natin hindi nagpo-communion? So ang nangyari, hindi natin natupad. Masaya silang nagsasalo-salo. Patuloy na pinangaral ang katuruan ng Panginoon sa mga tao. Tinuruan silang mangumunyon. Eh sa atin, eh mabuti nga, dumating ako dito sa inyo eh. At least may 2 communion na tayo. Sa linggo, may communion tayo.
Ito ay sa month of communion natin. Eh kung wala po din ako na destino dito sa inyo, kung nagpatuloy pa rin ng mga kasama kong pastor na walang pakialam sa mundo, wala din. Manatili kayong one Sunday lang. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, di ba, napakalinaw. Do this in remembrance of me. Every now and then that you are gathered together. Oh, gathered together, partake my body and drink my blood. So, linggo-linggo, naglilisimba tayo tapos hindi tayo nagkukumyon. Sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Ibig sabihin, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin sa panahon na kayo nagkakatipon sa pangalan ko. O tapos hindi ginagawa dito, no? So, ibig sabihin, once a month lang tayo nagkukumyon dito, ibig sabihin, once a month lang yung naaalala ng Panginoon. O, yun, parang may sablay na tayo. Mas may tanong ako. Diba sa Katoliko, every Sunday, yun. Bakit hindi yung katulad sa atin na morning iniinom? Sa kanila mayroon, sinasawsaw lang. Sinasawsaw yung ano, yung hostya. Dito. Ito, sasawsaw. Nasawsaw ng kumpare, na gano'n. Nasawsaw, gano'n. Gustang na pinagano'n. Pwede kaya isusubo. Ganun. Sa atin, diretso na may iniinom. Boot. Members. And pasta. So, sa atin, marami tayong itama. Dapat tinatama natin yan. Kasi, ang pagsamba ay pakikibahagi sa katawan ng Kristo. So, kung hindi na tayo, hindi sa sunod, sa ano natin naman. Yan. At walang nagdarahog sa kanila. Diba? Noong unang panahon ng mga simbahan, ang yayaman nila. Wala, naghihirap. Kasi, pag may naghihirap, tinutulungan. Tinutulungan. So, sino naka-adapt na kultura rin? Mga inchik. Sa mga inchik, walang mahihirap. Sa Pilipinas dito, mga inchik, walang mahihirap dito. Kasi pagka may mahirap sa kanila, tinutulungan nila. Oh. So, anong pananampalataya nila? Sila naka-adapt ito. Kasi tawisim sila, mga sintuisim, mga kanilang pananampalataya. Daanan naman yun sa history niya, di ba? Tawisim, sintuisim, Tawisim, ganyan. Yun. Yan. Kasi nanindigan sila. Nanindigan siya. Ayan. Ang ito, basahin ninyo, hindi ko mabasa. Ang kamalayan ng mga Ang kamalayang mga Kristiyano ay nagbibigay ng pagkikayat ng marami. na marami. Yan. So, nung namulat sila, doon nagsimula na mahikayat ang marami. Ang kahikayat ng imperyo. Ng imperyo. Ng emperor. Ibig sabihin na hikayat. Sinong emperor na ito? Emperor. After Caesar na ito. Emperor Constantine. Yan. Si Constantine ang kauna-unahang emperor na nahikayat sa Kristyanismo. Yan. So, si Constantine, no? Yan. Ang tindi na pag-uusig sa mga Kristiyano ay nagsimula sa panahon ni Nero noong 68 AD na kung saan ang Kristyanismo ay tinuturing na kaaway ng Estado. Ang katapatan ng mga Kristiyano sa pagkakilala sa pagiging Panginoon ni Kristo ay di maaaring ikompromiso sa pagsunod sa emperador at pagsamba sa kanya. Yung emperor worship na sinasabi, si Emperor Constantine, no? Ang kauna-unahang emperor na convert sa isang Kristyanismo. Ang pagkakahikayat ni Emperor Constantine ang nagwakas ng pag-uusig sa mga Kristiyano. Bagamat, pinanatili pa rin ni Constantine ang pagsamba